tumatanggap sila ng dividendo. Oh. Silang lahat, na bawat miyembro ng pamilya, kasama si Kitty. Ha? Ngayon ko lang sinabi yan sa programa mo. Kasama si Veronica Duterte, yung anak po ni Hanilet Abansenya. Kasama sa tumatanggap yan. Kasi joint accounts sila nung nanay niya. Si Hanilet. Medyo balik po ako sa nakaraan, Senator Trillanes. For 9 years na kayo po'y nagsasalita sa laban sa mga Duterte, may pagkakataon po ba na kayo po'y sinampahan ng mga ito ng reklamo? Kasi, syempre, sa pangkaraniwang understanding po, di ba? Kapag ka ikaw po'y nagsalita ng medyo makakasira sa reputasyon ng isang tao, ay normally, pagtatanggol mo yung sarili mo. Sa punto po ng mga Duterte, kayo po ba sa loob ng 9 na taon na yan, inattempt o sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa paninirang puri? Ang inaabot ko na kaso sa mga Duterte, mahigit 20. Kita Pero nyo, wala silang kinaso sa akin tungkol doon sa bank accounts. So, marami silang kinaso. Binuhay nila yung iba't iba, yung rebellion, yung kudeta, yun nga, yung tinanggal yung aking amnesty, inciting to sedition, kung ano-ano ang final sa akin. Para talagang, para busitin ako. Apo. Bakit po kaya, Senat, pasensya na na-interrupt ko po kayo, pero bakit po kaya hindi kayo sinampahan na may kaugnayan po dyan sa mga bangko? Kasi nga mga kababayan, ito tuloy natin yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Kasi kung iisipin nyo, sa dami daw ng kaso na natanggap ni former Senator Trillanes dito daw po mga kababayan sa mga Duterte, dahil nga isa siya sa pinakamatinding kritiko ng mga Duterte, lalo na nung panahon na presidente etong si Digong. Ang isa lamang daw po mga kababayan na hindi ikinaso sa kanya yung patungkol sa mga sinasabi ni former Senator Trillanes about po dun sa mga bank account nitong mga Duterte na di umano'y pinaglalagyan at nilalagyan ng mga pera galing daw po mga kababayan dun sa mga drug lord. So ngayon, kaya natin sinasabi na wala na tayong pakialam kung ano man yung maging resulta ng impeachment ni Sara Duterte sa huli. Basta ang mahalaga, maipresenta yung mga ebidensya, malaman natin mga kababayan kung may katotohanan ba ang sinasabi ni former Senator Trillanes about po dun sa mga bank account details nitong mga Duterte mga kababayan na di umano pinaglalagyan ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, talagang buo po ang loob ni former Senator Trillanes na sabihin na talagang tumatanggap ang mga Duterte ng pera galing po sa mga sa mga pinaghihinalaan na drug lord mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Di ba talagang, kumbaga, paninirang puri yung kung... Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babe sa belated happy birthday. Wishing all the best. Sumaba pa sana ang buhay mo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Maraming salamat sa tunay at walang sawang pagsuporta mo. Thank you happy birthday ulit. Kung hindi totoo yung sinasabi ninyo. Yun. Dahil doon po sa ating bank secrecy law, ang isang exemption sa bank secrecy ay yung impeachment or kung ang subject ng litigation o ng kaso ay yung bank accounts mismo. Kumbaga, kung yun ang sinabi ko sa kanila na ganito yung mga nakaw na yaman nila nandirito sa mga accounts na to, yun ang pag kinasuhan nila ako ng libel doon, pwede kong ipasupina ang mga bank accounts kasi exemption yun sa bank secrecy law. Kaya hindi nila magawa. Kaya yun. At tsaka mga kababayan, ito isipin nyo kung sinasabi ni former Senator Trillanes na tumatanggap itong si Kitty Duterte ng drug money mga kababayan, ibig sabihin, kung titingnan nyo yung pamumuhay na marangya ni Kitty Duterte mga kababayan, talagang kahit kayo magtataka Dahil kung si Duterte mga kababayan, gaya ng sinasabi ng kanyang mga taga-suporta, tapat na politiko at hindi kurakot, kanya pa makapamuhay si Kitty Duterte mga kababayan ng sobrang rangya. Kita nyo yung mga presyo ng bag, mga presyo ng kwintas nitong si Kitty Duterte mga kababayan, milyon yung halaga. Kaya nga kung ikaw ay matinong politiko, hindi ka kurap, hindi ganon yung klase ng pamumuhay ng pamilya mo, especially ng mga anak mo. At saka kung iisipin nyo mabuti mga kababayan, yung paglobo ng kanilang mga property, talagang nakakapagtaka. Dahil unang-una mga kababayan, wala naman pong matitibay or malalaking negosyo ang mga Duterte. Bukod na lamang yung kanilang pagiging politiko
Yun lamang mga kababayan na nakikita natin na talagang pinagkukunan din ng ikinabubuhay di umano ng mga Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo yung pamumuhay ni Kitty Duterte, talagang nakakapagtaka. Dahil mga kababayan, kung dito sinasabi ni former Senator Trillanes na tumatanggap si Kitty Duterte ng pera na galing po sa ipinagbabawal na bato, ibig sabihin, siguro yan yung mga ginagamit niya para sa kanyang marangyang pamumuhay. Ano po di umano? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Maraming ginawa yan sa akin itong mga Duterte. Nagtangka silang patayin ako, nagtangka silang suhulan ako. Marami, no? Pinailan ako ng kaliwat kanan ng kaso. May murder pa nga na gusto silang gawin, imbentuhin, kagaya nung ginawa nila kay Senator De Lima. Pero hindi natuloy kasi masyadong malabnaw, napaka-imposible. At may mga nag-resist din na mga miyembro ng Philippine National Police kasi tahasa na pag-iimbento yon. So marami silang ginawa para busalan ako, para matakot ako. Pero naitawid natin, awa ng Diyos, naitawid natin, nandito tayo ngayon. At ang laki ng pagkakataon natin na maisiwalat na talaga lahat yung laman loob ng mga Duterte crime family dito sa impeachment trial na mangyari. Ito na. Pagka nakita nila ito, masisira yung kanilang imahe sa mga Duterte. Tama! Na sila, na talagang hindi sila involved sa illegal drugs, hindi sila kurakot. Dito makikita nila na simulat sa pool, involved sa illegal drugs, itong mga Duterte. Tumatanggap sila ng dividendo. Silang lahat, na bawat miyembro ng pamilya, kasama si Kitty. Ngayon ko lang diba? sinabi yan, sa programa mo. Kasama si Veronica Duterte, yung anak po ni Hanilet Abansenya. Kasama sa tumatanggap yan. Diba? Kasi joint accounts sila nung nanay niya, si Hanilet. Kaya yan, madidiscover yan lahat sa din po tayo dyan, Senator Trillanes, kasi binalikan ko po yung testimonya nyo kanina nung naka-live na po kami for more than almost an hour na, inagahan po talaga namin. Tapos nirecall po namin yung testimonya nyo sa Quadcom. At kaugnay nga po ito doon sa impeachment trial ngayon, kung ang tinutukoy nyo po is Article 4, tama po ba? Yung statements of assets, liabilities, and net worth ni Sara Duterte, na yun po yung gusto natin talagang makita sa ngayon. At doon po sa mga dokumentong ipinakita po ninyo, nagpepetsa po ito ng mula po sa November 2007 hanggang October 2015. At may mga amounts pong nakalagay. Ang napansin po namin, una po doon, ay ang laki pong halaga ang pumasok kay Hanilet Abansenya. Diba? Anicleto Abansenya po yata yung pangalan na nakagamit po doon. More than 42 million. Tsaka mga kababayan, ito tingnan nyo wait lang. Sige, tuloy muna natin to. Million pesos. Yan po ba yung tinutukoy nyo ngayon na binanggit nyo na kasama ito pong anak ni Hanilet Abansenya? Kaya ganun po kalaki. Kasi kung ikukumpara po, 42 kay Hanilet, 41 million kay Sebastian, tapos kay Paulo Duterte is more or less 19, kay Sara Duterte nasa 16, kay Rodrigo Duterte nasa 15. Kaya parang nagtataka kami. Bakit? Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kalaki ng pera na ipinapasok sa bank account ni Hanilet Abansenya mga kababayan. Kaya nga kung meron mga nagsasabi dito na walang pera ang mga Duterte, isang malaking kasinungalingan po yan. Napakayaman, sobrang yaman ng mga Duterte mga kababayan kasi ang dami ng pera na pumapasok sa mga bank account po nila. Kaya natatakot sila na magtuloy-tuloy mga kababayan itong impeachment trial ni Sara Duterte kasi nga malalaman ng taong bayan yung nilalaman ng mga bank account ng mga Duterte at malalaman ninyong lahat na pumapasok yung milyon-milyong halaga ng pera sa mga bank account ng mga Duterte at malalaman nyo rin na hindi talaga mahirap ang pamilyang Duterte. Ano po yung sinasabi nila na simpleng pamumuhay ay isang malaking kasinungalingan lamang po. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Yung Hanilet pa ang pinakamalaki. Wait lang mga kababayan, napakita ko muna sa inyo. Ito, yan. Kung titingnan ninyo mga kababayan, wait lang tanggalin muna natin yung comment section. Kung titingnan ninyo dito mga kababayan, tingnan nyo yung mga bag ni Kitty Duterte. Nagkakahalaga ng 1.3 million pesos mga kababayan. Merong 210, merong 1.2 million mahigit, 890,
Yung mga presyo ng bag ni Kitty Duterte, mga kababayan, merong 400,000, 350,000, 120, mga kababayan. Ganyan po kamamahal yung mga gamit, mga kababayan, or mga bags nitong si Kitty Duterte kada lumalabas po sila. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo yung sinasabi nila na normal na pamumuhay ng pamilyang Duterte, walang ari-arian, walang idinagdag na poste sa bahay nila, isang malaking kasinungalingan yan. Dahil kita nyo, mga kababayan, si Kitty Duterte ang patunay na talagang marangya ang pamumuhay ng pamilyang Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin itong interview ni Tol Top 1 kay former Senator Trillanes. At bakit yung bunso pang anak na si Sebastian Duterte ang sumunod sa kanya? Yung mismong principal na sinasabi niyo pong tumatanggap ng dividendo ay halos hindi po umabot ng kalahati man lamang doon sa natanggap ng dalawa. Bakit po kaya ganun yung figures? Kasi ganito, no? Ang paniniwala ko dito, yung bunso, una-una yung kay Kitty tsaka kay Hanilet, joint account sila. Kaya sabit sila parehas. Nung nilalabas ko to, minor pa lang yan si Kitty. Pero ngayon, gustong edad na siya. Kaya ilalabas na natin. Tapos itong bunso, si Baste, siguro nakita ni Digong nung panahon na yun, pabanjing-banjing lang, di binigyan niya ng racket, no? Tapos si ano naman, nasa pwesto, mayor siya, itong si Pulong, may ibang pinagkakakitaan na tungkol sa mga smuggling sa Davao. So, ganon. Si Digong naman, ito naman pangsubi lang niya yun eh. Sila yung partner ni Michael Yang eh. Tama. Kaya hindi niya na kailangan kumuha para sa kanya kasi ano yun partnership sila eh, 'di ba? Tapos ito, meron siya nung joint account nila, doon lumabas yung daan-daang milyon na transactions na humigit sa billion yung transactions. Ang bilang ko dito, pag titingnan mo yung withdrawals, minimum 500 million pesos. Grabe, ang withdrawal no? na walang pumasok, wala nang deposito. So ibig sabihin, kung nag-withdraw ka ng mga 500 milyong piso, hindi naman pwedeng 50 million lang ang laman ng bangko mo, di ba? So ibig sabihin nun, at the very least, 500 million yung laman. Pero ito, pag nakita itong nabuksan talaga yung bank accounts through yung statement of accounts na tinatawag, di ba? Pagka kumukuha ka ng visa, for example, hingi ka ng statement of account sa bangko, bibigyan nila yung nakaraang 6 na buwan. Pero ito, yung buo, pag nakita yun, talagang malalaman na natin yung... Kaya nga yung ipinapakita nila, mga kababayan, na 15,000 something or 17,000 na laman nung bank account ni Duterte dati, yun lamang po yung ipinakita nila. Pero yung mismong date na hinihingi ni former Senator Trillanes, hindi naman po nila, mga kababayan, isinapubliko. Kasi nga, pagka ipinakita nila yan publicly, automatic, mga kababayan, mabibisto ang ginagawang kabalbalan nitong si Duterte noong mga panahon na siya po ay mayor hanggang sa naging presidente po siya, mga kababayan. Lalo na nung siya ay mayor, pihado naman, mga kababayan, na may ginagawa rin, di umano, etong si Digong na talagang hindi maganda. Kaya nga, mga kababayan, galit na galit sila sa ipinagbabawal na gamot kasi nga ang tinatamaan yung puro kalaban lang nila sa negosyo, mga kababayan. Pero definitely yung mga kakampi nila na katulad nitong si Michael Yang, ano pong ginawa nila? Saglip na hulihin nila, papanagutin nila, binigyan pa nila ng posisyon sa gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Na kahit bawal, bigyan itong si Michael Yang kasi hindi naman po ito Pilipino at ito po ay purong Chinese, binigyan pa rin po, mga kababayan, ni Duterte ng posisyon sa gobyerno. Saglip na papanagutin dahil po sa di umano'y pagkakasangkot nito sa bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po, kaya yan yung isang patunay na talagang itong si Duterte, mga kababayan, itong si Digong, sangkot po talaga, mga kababayan, at may kaugnayan sa pagpapagulong di umano ng ipinagbabawal na bato. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin kung ano ang labas-pasok ng pera at kung gaano kalaki ito. At lahat yan, wala sa SALE ni Sara. So, ang mga issue dito, may bank account si Sara Duterte, kasama yung asawa niya, Mans Carpio, yung palang higit na dun sa dineclare nila sa SALN. Pangalawa, may joint account si Sara Duterte at si Digong Duterte na ito na, yung malaking pera na wala ulit sa SALN ito kasi hindi talaga aabot. Then, pangatlong issue dito, yung dividendo na binibigay ng isang drug lord. Sabi ni Blue Diamond, Sir Jake, pangu ilong ko, magkano kaya dapat ko pag-ipunan para makuha ko ilong ni Tom Cruise? Sana all.
gaya ni Kitty, haha. Hindi, I think yung kay Kitty naman mga kababayan, baka nagpa-rhinoplasty siya. Syempre, anak ng presidente, may pera, may tumatanggap ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato sa mga drug lord, di umano, talagang basic lamang po yung pagpaparhinoplasty ni Kitty Duterte. Kaya kung magparitoke siya ng buong katawan niya, kayang-kaya niyang gawin yon kasi mayaman po sila at mapera po sila. Doon sa lahat ng miyembro ng pamilya, check ito, manager's check. Kaya ito na huhuli sila kasi nakapangalan eh. Doon, ba? ang mga issue dito. Pag nakita nila ito, ang hirap naman. Doon sa mga moderates, yung mga nasa gitna, na hindi gaanong kulto ang paniniwala sa mga Duterte, palagay ko, bibitaw na sila. Tatalikuran nila. Tama, Si Sara totoo. Duterte kasi yung pagpapanggap nila na simpleng mga tao ito, kakain sa karinderya, may nakatutulog sa kulambo, kung ano, lahat yun, drama lang. Yun. Yung tinutukoy nyo po na mga pumasok na pera na yan, through check, deposit, ay hanggang sa nakita namin kanina, kasi from entry number 1 to entry number 70-something hanggang October. Bakit po kaya natapos yun noong October 2015? At ibig sabihin po ba, yung mga ebidensya po natin tinitingnan dito, possibly ay hanggang from 2007 to 2015 lamang na bank records? Wala na po bang ibang... Kasi considering, ito po, maisingit ko lang, Senator Trillanes, may mga kumalat po na resibo ng bank account nito pong mag-ama. Si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte joint account. At personally, sa live program po natin, diniposituhan ko po iyon ng maliit na halaga at pumasok. Ito po kayang active account na ito, na joint account na sinasabi po ninyo, at the same time yung kumakalat sa internet ngayon na active account, iisa po kaya iyon? Hindi po kasi namin na ipagkumpara doon sa ipinresenta ninyong ebidensya sa Quadcom eh. Yes, isa yan. Maraming accounts ito Maraming accounts. At saka 'di ba mga kababayan, inamin naman din po ni Sara Duterte yan sa isang interview po niya or ambush interview sa media mga kababayan, na marami naman daw po talaga mga naglipa ng mga bank account na nakapangalan po sa kanya at sa kanilang pamilya, pero hindi daw po nila alam kung paano nangyari yon. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Dumami yung mga bank account mo pero wala kang alam. Hindi mo alam kung paano ka nagkaroon ng mga bank account sa iba't ibang mga bangko. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, yung sinasabi po ni Sara Duterte na hindi niya alam kung paano nagkaroon ng maraming bank account, hindi niya alam kung paano nangyari yon, isang malaking kalokohan po yan. Dahil alam naman po natin kung gaano kahigpit ang mga bangko, lalo na kung ikaw ay magpapa-open account mga kababayan or gagawa ka ng account mo sa mga bangko para lagyan mo ng pera mo. Kaya yung sinasabi niya na hindi niya alam, doon pa lang mga kababayan, nagsisinungaling na po ang ating pangalawang Pangulo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? In the same branch, kunyari, BPI Julia Vargas branch, hindi lang iisang account yan. Maraming accounts. Diba? Tapos, ganun din sa ibang branch pa. Kaya ito yung mga hallmarks ng money laundering. Kasi normally, yung ordinaryong tao, kahit marami kang bangko, pero kadalasan, isang account lang. Tama. Kung bubukas ka man ng iba pang account, yung magta-time deposit ka, so ganun lang. Pero yung multiple accounts in one branch, mga hallmarks yan ng money laundering. Kasi maaring hinuhulugan yan. Kunyari, 10 account nila, hinuhulugan ng tagpo 400,000 bawat isang account, hindi lalabas yon sa system ng Anti-Money Laundering Council. Hindi lalabas. Pero money laundering yung ginagawa kasi may... Pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga manonood, Senator Trillanes, kung bakit hindi lalabas yung ganung amount na 400,000 lamang? Opo. Dahil nandito po sa ating batas na pagka ang mga transaksyon ay humigit sa 500,000 pesos, kahit na anong transaksyon yan, withdrawal, deposit, check na encashment, lahat-lahat, automatic ito papasok sa system. Computerized po ito. Kaya hindi po ito nabubura. Kahit nung 6 na taon ni Duterte as president, hindi niya to mabura kasi nasa system siya. Ang hope na lang niya is pagtakpan ito. Kaya nga pinalitan niya yung mga tao sa AMLAC nung nag-iimbestiga si Overall Deputy Ombudsman Art Carandang tungkol doon sa bank accounts na yan dahil nung nag-file ako ng plunder, tinanggal niya yung taong nag-iimbestiga doon sa kaso niya. So yan na lang ang ginagawa niya, pagtakpan. Ang problema, dumating tayo sa punto na natapos yung termino niya. Kaya nga. Ito na ngayon, iba na ang ihip ng hangin, hindi niya na ngayon mapagtakpan. Kaya lalabas ito lahat sa impeachment. Kaya pinipigilan nila ng husto. Kaya mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan na wag na daw matuloy yung impeachment ni Sara Duterte, yun po yung ibang mga panatiko ni Sara Duterte. Kasi siguro alam din naman nila sa kanilang mga sarili na kapag ka nag-umpisa na itong impeachment trial, automatic mga kababayan, ang tututukan dyan ng taong bayan, yung sinasabi na mga bank account
na pinapasukan or pinaglalagyan ng pera galing po sa mga drug money. Ano po, galing po sa mga di umano'y drug lord, mga kababayan. Yan yung isang pinakatututukan ng mamamayang Pilipino. Bukod doon sa mga confidential funds, ang isang tututukan dito, yung mga bank account, mga kababayan, na tinutukoy ni former Senator Trillanes. Kaya napakahalaga po talaga na magkaroon ng trial bago nila, mga kababayan, gawa ng kung ano-anong mga dismiss na ganyan. Dapat magkaroon muna ng trial, ipakita yung mga ebidensya sa taong bayan para malaman ng taong bayan kung may katotohanan ba ang aligasyon kay Sara Duterte. Napaka-unfair naman sa mamamayang Pilipino kung pagtatakpa ng mga senador, mga kababayan, ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kanyang pananagutan. Lalo na at may mga matitinding aligasyon, especially dito sa ipinupukol dito kay Sara Duterte, lalo na dun sa issue ng bank account na di umano etong si Sara at ang kanyang ama tumatanggap ng pera galing po sa mga drug lord. Kaya dapat magkaroon ng trial, malaman ng taong bayan, makita ng taong bayan yung mga ebidensya para matimbang ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba ang totoo patungkol sa mga aligasyon laban po sa pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito, di ba? Kung totoo naman na malinis si Sara Duterte, edi ituloy nyo yan. Ngayon, kung marami talaga kayo, edi i-acquit nyo. Di ba? Di, Ganun tama. dapat. Pero ayaw nilang mabuksan. Kasi alam nila pag nabuksan ito, maraming mamumulat at malalagasan sila ng base nila. Maiwan sa kanila yung mga kulto na lang na di hamak na mas kakaunti kaysa dun sa ngayon na nakakabola pa sila ng mga moderates. Balik po tayo sa impeachment trial, Senator Trillanes, ano? Kasi although sinabi niyo na po sa amin na sa tingin ko po napaka-positibo niyo po talaga, katulad din po nung pagkakapanood ko sa inyo sa interview sa inyo ni Kristan. Pero medyo maging negatibo po ako ngayon. What if yung mga senador nga po ay i-dismiss po itong sa 20th Congress? Ano po ba yung maaaring mangyari? Kasi lahat po tayo expecting na matutuloy, makikita po natin yung ebidensya. Kung madidismiss, hindi na po natin makikita. Paano na po yun? What if lang naman yan, Senator Trillanes? Opo. Yan po ay isang posibilidad. Pero ito yung pinaghuhugutan ko naman, pinagbabasihan ko ng aking optimism. Kasi nung June 2, merong pagtangka na na-dismiss itong kaso na ito. May pagtangka. Kaso, di ba, ano nangyari? Nag-ingay yung sambayanan. Lahat nata ng mga law school sa buong Pilipinas, nagsalita na, ang simbahan, nagsalita na, civil society, yung mamamayan. Di ba? Sa inyo, hinihimay nyo perme yung mga nangyayari noon sa Senado. Di ba talaga nangangalampag tayo? Naramdaman yan ng mga senador. Yung mga senador na nasa gitna. Kaya nung nagkabilangan sila, hindi pala nila kaya. Kaya ngayon, di ba, hindi naman nila na-dismiss? Kasi kung talagang kaya nilang isagasa, bakit hindi nangyari? Kasi sa tutulang, mga kababayan, ang kalaban dito ng mga senador, tandaan nyo, taong bayan. Taong bayan ang nagsasabi na dapat mapapanagot etong si Sara Duterte, mga kababayan, at dapat magkaroon ng impeachment trial. Kung silang mga nasa Senado, hahadlangan nila ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino na nagluklok sa kanila, saan pupulutin yung mga political career ng mga senador na yan. Biruin nyo, yung iba mga kababayan Pilipino natin nananawagan na dapat i-abolish na etong Senado, mga kababayan, kasi nakikita nila na hindi na Senado ng mamamayang Pilipino, kung hindi Senado na, mga kababayan, ng mga Duterte. Kaya nga ngayon, ang taong bayan nung nag-ingay, kita nyo, paiba-iba na yung sinasabi ng ibang mga senador na bumoto, mga kababayan, para ibalik sa Kamara yung mga article of impeachment, mga kababayan. Kita nyo, iba na ang sinasabi nung ibang mga senador kasi nga hindi nila kaya ang mamamayang Pilipino. Huwag nilang hantayin na ang taong bayan ang gumawa ng paraan para matuloy ang impeachment trial na yan. Ano po, kaya doon sa mga senador, sana isipin nila na mabuti na ang nakataya dito, mga kababayan, sa isyong ito ay ang kanilang mga political career. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bilang kasi namin noong mga panahon na yun, kung magkakabotohan sa outright dismissal ng kaso, may mga 13 ang boboto na ituloy yung trial. So matatalo sila. Kaya nung nakita nilang alanganin, hindi nila tinuloy. Kaya minasahin nila kunyari yung motion, parang face saving na lang.
Pero kinalaunan, buhay pa rin yung kaso, di ba? Nag-answer nga si Sara doon sa impeachment complaint. Tama. Opo. Ibig sabihin, hindi sila nagtagumpay sa pag-dismiss. Pangalawa, hindi rin nagtagumpay yung schedule yung kalokohan na schedule na ginagawa ni Tolentino na isang araw lang daw ang trial. Di ba hindi nangyari yun? Ito yung plano nila, pero hindi nangyari. Ibig sabihin, wala silang boto. Okay, forward tayo sa 20th Congress. Ano ba yung nakikita natin? So, may mga bagong papasok dyan. Pero, nakikita natin, by and large, it's still the same. Alam ng mga senador yung kanilang duty based sa Kaya ako mga kababayan, kung ako tatanungin, mas gusto ko na mapaupong Senate President si Tito Sen. Bakit mga kababayan? Kasi si Tito Sen, talagang naninindigan bilang isang Senate President. Samantala mga kababayan, etong si Senate President Chis Escudero, hindi natin alam kung saan patungo yung mga sinasabi niya at yung mga ginagawa po nilang hakbang. Kaya nga much better, pagdating ng 20th Congress, sana magbago na ang liderato ng Senado mga kababayan. At sana si Tito Sen na lang ang umupo na Senate President para nang sa ganun mga kababayan, etong impeachment ni Sara Duterte magkaroon naman kahit papaano ng hustisya para sa mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Constitution. Alam nila yung pulso ng sambayanan dito na gusto makita ng taong bayan yung masaksihan yung trial. Gusto nilang kumpleto yung proseso para kung talagang walang krimen si Sara Duterte, edi i-absuelto. Pero kung meron, kailangan matanggal siya kasi hindi siya karapat-dapat na manatili sa pwesto. So yan yung nakikita ko. Mapupulsuhan nila yan. Alam nilang sabi ko nga, hindi naman ito ay yung pagdidismiss na yan, that is a possibility. Pero base doon sa pagpupulso natin, base doon sa impormasyon na kakalap natin, maraming boboto na ituloy yung trial. Yan. Kita nyo mga kababayan maliwanag naman yung sinabi dito ni former Senator Trillanes na di umano, eto daw si Kitty Duterte, tumatanggap din daw ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ipinakita ko naman sa inyo kanina na talagang ang pamumuhay ni Kitty Duterte sobrang napakarangya. At kung matino ang ama ni Kitty Duterte na si dating Pangulong Duterte, kung ito ay hindi kurap at walang ginagawa na illegal mga kababayan, yung kanilang pamumuhay masasabi na simple lang. Simple lang. Kaso nga lang ang problema, yung sinasabi nila na simple lang, taliwas naman po sa mga bagay na nakikita po natin. Gaya na lamang po ng lagi kong sinasabi, etong si Kitty Duterte ang patunay na talagang sinungaling at nagsisinungaling ang pamilyang Duterte sa sinasabi nila na simple lamang po yung kanilang pamumuhay. Dahil kita nyo naman, ang pamumuhay mga kababayan ni Kitty Duterte sobrang rangya. Kaya nga yung sinasabi ni former Senator Trillanes na di umano'y tumatanggap ng pera galing po sa mga ipinagbabawal na bato, malaki ang posibilidad na totoo po yan. Dahil nga, etong si Kitty Duterte at eto pong si Hanelit Abansenia, magka-joint account at imposible naman na hindi rin napupunta kay Kitty Duterte yung pera na natatanggap ng kanyang nanay galing po sa ipinagbabawal na bato. Pero kayo pa rin mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa matinding revelasyong ito ni former Senator Trillanes? Comment below na lamang po mga kababayan.